Biker Adventure, YouTube channel. Muli, magandang gabi sa inyo mga kababayan. Magbigay na naman tayo mga kababayan sa ating mga reaksyon patungkol dito sa mga nangyayari sa ating gobyerno ngayon mga kababayan. Itong mga problema sa ating gobyerno na pagulo ng pagulo mga kababayan, at saka yung mga pagbabatuhan ng mga isyu mga kababayan, at nakakalito na, no? Di na natin malaman talaga kung ano ang direksyon ng ating administrasyon ngayon mga kababayan. At dumagdag pa tong mga kababayan, itong kaguluhan sa West Philippine Sea. Marami ng mga kababayan, parami ang problema sa ating gobyerno. Ang kadalasan sa ating mga kapatid ng mga Pilipino ang sinisisi kasi kagagawa lang daw to ng isang tao itong nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Kasi kung sabi nga nila, kung nagtrabaho lang daw ng matino ang ating presidente, kung mananindigan lang daw ng maayos ang ating presidente, hindi sana ito magulo ang ating sitwasyon ngayon mga kababayan. Maraming mga kababayan, maraming mga issue nga dapat ayusin, pero iba ang mga kababayan, iba ang nangyayari dito sa ating paligid, no? Ang issue patungkol sa kahirapan mga kababayan ay talagang tuluyan na naibaon sa limot. Parang hindi talaga na bigyan ng pansin mga kababayan sa ating mga government official. At isa pa rin ng problema mga kababayan sa foreign policy ng ating presidente. Pansinin nyo mga kababayan, dito sa Pilipinas, ilan na ang ngayon, base ng mga Amerikano mga kababayan na ilagay dito sa ating sa ating bansa. Siyam yata, kung di ako nagkamali, o higit pa. Tapos itong mga kababayan, ang nangyaring sigalot sa West Philippine Sea. Pero ang nakapagtataka mga kababayan ay ang mga Amerikano, mga American troops mga kababayan, nakikisawsaw sa problema sa ating bansa. Pero hindi sila doon sa West Philippine Sea mga kababayan. Doon sila sa Davao City, sa Kingdom of Jesus Christ mga kababayan. Doon sila umaaligid-aligid na monitor na nga mga kababayan nga gumagamit pa ito ng drone. Itong mga Amerikano, mga high-tech nga drone mga kababayan, pinapakita lang ng mga Amerikano ang kanilang pagiging pakialamiro mga kababayan. Pati sa natin sa Pilipinas, nakikisawsaw sila eh. Ang lang mga kababayan, ang ating presidente kasi medyo nagpabula sa kanila mga kababayan, nagpauto sa kanila. Pero hindi pabor sa ating mga Pilipino ito mga kababayan. Nilalapastangan na tayo ng mga Amerikano sa ginagawa ng mga kababayan. Hindi pagtulong sa mga Pilipino ang pakay ng mga Amerikano mga kababayan. Mayroon talaga silang sariling agenda rin pag dito sa atin, panggugulo dito sa ating bansa mga kababayan. Pero gumagamit sila ng drones. Lagi sila mga kababayan dyan sa area ng Kingdom of Jesus Christ. Sa Davao City sila mga kababayan, no? Ang Davao City mga kababayan, hindi napasok sa isang magulong syudad dito sa Asia mga kababayan. Sa Asia. Sa Asia mga kababayan, ang nangunguna nga pinaka magulo, pinaka mataas ang crime mga kababayan, nanguna ay Metro Manila. Metro Manila mga kababayan, sa buong Asia lang mga kababayan Metro Manila, 3 bayan ng Pilipinas mga kababayan ang napasok. Cebu City at saka Negros ba yun o Iloilo o Antique. Basta 3 mga kababayan, 2 sa Bisaya, 1 Metro Manila. Pero wala po ang mga kababayan, hindi po kasali ang Davao City. Pero nakapagtataka tayo na ang Davao City, ang lugar na tirahan ng ating Vice President, madaling salita mga kaibigan, ang lugar nga
tirahan at iniingatan ng mga Duterte. Yun ang ginugulo ngayon mga kababayan. Hindi lang sa ating gobyerno, pati mga Amerikano mga kababayan, nakikisawsaw na sa problema sa ating bansa. Kasi nandoon yung mga American troops, may mga 1 linggo o 2 linggo na mga kababayan daw nga na-monitor. Tapos gumagamit ng drones nga dapat yun ang ano niyan kokontrolin ng kaap yun kasi magpapalipad sila ng mga drones mga kababayan. At ang kingdom of Jesus Christ mga kababayan, ang property ni Apollo Kiburoy ay malapit sa airport ng Davao City. Talagang ano yun mga kababayan, pagka gumagamit sila ng drones, dapat ano yun ang kaap mga kababayan, may permiso sa kaap. Kaya lang ang problema, parang nagtutulakan ng kaap at saka yung PNP. Kasi ni-report daw to sa kaap mga kababayan, ang sabi daw ng kaap, dapat daw PNP ang ano noon, PNP na daw ang hahawak noon, mag-control noon mga kababayan. Tapos isa pa mga kababayan, isa pa sa ano, kung susunod tayo mga kababayan sa balita, kahit sa mga ano ng ating mga kapwa vlogger, parang ano iba-iba kasi ang opinion mga kababayan. Parang malilito na tuloy ang mga taong bayan ito kung ano talaga ang kasi isa pa mga kababayan itong sa pag-resign ni BP Sara, di ba? Noong una mga kababayan nananawagan ang mga kontrapartido, ang mga anti-Duterte mga kababayan, nananawagan na magbitaw sa posisyon si BP Sara. Lagi lang inaano yung mga kababayan, lagi nilang tinitira si BP Sara nga magbitaw daw sa kanyang posisyon. Ngayon mga kababayan, pinagbigyan sila. Ang dami pa rin yung mga sinasabi mga kababayan, ang dami pa rin silang paninira na mga marami pa rin silang issue nga binabato kay Sara Duterte mga kababayan. Una-una yung sinasabi ng mga dilawan, wala daw ginawa si BP Sara mga kababayan sa DepEd, no? Bilang isang DepEd secretary. Wala daw ginagawa mga kababayan. Ang nagsabi din nito, number 1, ang Teachers Act, yung party list nga Teachers Communist Act mga kababayan. Itong kay Franz Castro. Kung titingnan natin mga kababayan, si Franz Castro, yung Teachers Act na yun mga kababayan, ang tagal na yan. May nagawa ba yan sa mga teacher yung ano na yan, party list na yan? May nagagawa ba yan mga kababayan sa Department of Education? Baka pabigat lang yan. No, sa Department of Education mga kababayan. Panggugulo lang yan. Kaya alam naman natin si Franz Castro kung ano yan siya. No, isa yan siyang legal front ng mga NTE mga kababayan. Isa yan siya sa sumisira sa programa ng gobyerno. Ang hindi lang din natin maintindihan mga kababayan, bakit yung ating mga congressman nasa hanay na nila ang anay sa gobyerno mga kababayan at kinukonsinti pa nila. Hindi natin maunawaan din kung ano yung takbo ng isip ng ating mga bistadong-bistado yung mga yan mga kababayan. Yun ang dapat imbestigahan ng ating gobyerno. Kasi kumukuha yan ng pundo sa gobyerno Saan dinala yung pundo nga nakukuha na galing sa gobyerno? May proyekto ba yan sila mga kababayan nga napaglaanan sa ilang pundo nila? Wala yata Tapos patungkol doon sa sinasabi mga kababayan nga wala daw nagawa si BP Sara sa DepEd. Marami naman pala mga kababayan. Marami. No? Aywan ko lang yung nag-issue nito. Kadalasan kasi dito mga kababayan, mga dilawan din yung pati yung mga vloggers mga kababayan, mga anti-Duterte ang naninira. Ito ang dami mga kababayan. Accomplishment ni Sara Duterte mga kababayan sa loob lang ng 2 taon. Napakarami. Mayroon akong mga kababayan pero hindi ko na kinuha lahat kasi marami. Pati ako nalulula na yung ibang di ko maintindihan Yung ko lang mga kababayan, yung una, yung matatag curriculum. No? Programa ni Sara Duterte yan mga kababayan. No, nung maupo si Sara Duterte, noong bang panahon pa ng ibang mga
DepEd Secretary nagawa ba ito mga kababayan? Baka ang nagawa nila yung controversial patungkol doon sa mga laptop mga kababayan, di ba? Na controversial yan sa DepEd, yung mga patungkol sa laptop. Maraming nagawa. Ito si Franz Castro mga kababayan, yung mga nanggugulo dyan sa yung atat na atat nga siya ang papalit sa iba rin tayo mga kababayan. Mayroon kasi balita nga, atat na atat daw, daw si Franz Castro nga siyang papalit kay BP Sara. No? Naririnig lang natin ito mga kababayan. Kumbaga assuming masyado si Franz Castro mga kababayan, ay mahirap yun pag si Franz Castro ang papalit mga kababayan. Anong mangyayari sa ating mga kabataan? Anong mangyayari sa mga estudyante mga kababayan sa mag-aaral? Ano yun? Doktrinahan niya ng mga NPA, doktrina ng mga NPA, mga komunista. Dadalhin niya sa bundok yung mga kabataan. Anong maituturo ni Franz Castro mga kababayan ko siya? Halimbawa, ito naman ang ating, alam mo naman, ating nyo naman, ang ating presidente ay wala na sa hulog, wala na sa katinuan mga kababayan, ang niya, mga plano niya eh. Kasi dalawa yung parang talaga Franz Castro, pinamili Franz Castro at saka si Leni Robredo. Kung si Leni Robredo rin mga kababayan, aywan ko lang kung nagagalingan. Hindi ako nag-believe ni Leni Robredo. Alam mo yung bakit? Ikumpara natin yung pamumuno ni Leni Robredo sa loob ng 6 na taon nung siya ang naging Vice President. Ikumpara natin sa 2 taon ni Sara Duterte. Kung sino ang mayroong nagagawa. Si Leni Robredo mga kababayan, wala namang ginawa kundi puro kontra, puro paninira lang sa ating presidente. Isa kang government official, sisiraan mo ang gobyerno natin. Pupunta ka sa ibang bansa para siraan ng ating gobyerno. Matino ba yun? Tama ba yun mga kababayan? Diba? Paano tayo mga kababayan dito sa sinasabi lang walang ginawa si BP Sara sa DepEd? Marami mga kababayan, marami naman pala. Itong una, ito matatag curriculum. Gawa niya ni BP Sara mga kababayan, hindi gawa ni Franz Castro yan, hindi gawa, lalong-lalo na hindi gawa yan sa Teachers Communist Act mga kababayan, no? Tapos yung Catch Up Friday, hindi ko mga kababayan kung anong ibig sabihin nitong Catch Up Friday na to. Tapos yung mga kababayan, overtime pay for teachers. Diba? Ang tagal nagtiis yung mga teacher mga kababayan, hindi sila binigyan ng itong overtime pay mga kababayan, nakuha lang nila to nung dumating si Sara Duterte. At saka nung una pa mga kababayan, noong namuno si PRRD mga kababayan, di ba? Tinaas din ang sahod ng mga teacher kasama sa mga pulis at sa mga sundalo. Yun ba mga naunang presidente mga kababayan, pinansin ba itong na to? Mga ahensya na to? PNP, EEP at saka teachers? Wala, hindi, di ba? Nung dumating si Duterte mga kababayan, itinaas yan kasama teacher, kaya umabot ng 30 yung sahod ng teacher. O mahigit. Tapos nung dumating uli mga kababayan, yung isang Duterte, si Vice President Sara Duterte mga kababayan, matapos yung tatay na naging presidente, dumating naman itong Vice President na anak sa dating presidente mga kababayan. Ito na naman ang ginawa sa mga teacher. Yung overtime pay for teachers, di ba? Nagkaroon sila noon. Removal of admin task for teacher, mga kababayan. Tapos ito pa mga kababayan, itong binigyan ang mga teachers mga kababayan ng pahinga talaga nga 30 days, isang buwan mga kababayan. Wala sila pinapagawa. Pinagpahinga sila mga kababayan. Binigyan talaga sila ng rest day mga kababayan. Hindi lang rest day to. Kasi 30 days without work mga kababayan. Ganon gayon ang sinasabi ng wala daw nagawa si BP Sara. Wala daw ginawa sa DepEd. Diba?
mahabang panahon daw nagtiis ang mga mga teachers daw, sabi nila. Mahabang panahon nagtiis ang mga teachers, mga kababayan, sa mga kamay ng Teachers Communist Act, di ba? Yung butaw, mga kababayan, nga 20 pesos, ilang milyon ang teacher sa buong bansa, mga kababayan. Yan ang pinabayaan din ng ating mga congressmen, dapat wala 'yun, no? Bakit magbigay ng butaw ang mga teacher? Hindi naman NPA ang mga yan. Siguro ang kasapi ng NPA dyan, yung membro lang ng Teachers Communist Act ni Franz Castro, yung nabulan niya. Pag upo ni Sara Duterte, mga kababayan, sa DepEd bilang sekretary, wala nang nahila si Franz Castro, mga kababayan, para doon sa wiwilga ng mga teacher, di ba? Wala nang sumama eh. Hindi na siya nagkapagwilga eh. Di ba? O, di ba, mga kababayan, natahimik yung magwilga-wilga ng mga teacher, mga reklamo ng mga teacher. Kasi pinunuan yung mga pagkukulang sa mga nakaraang administrasyon, na pagkukulang ni Franz Castro, pangingigil sa mga teacher. Pinupuno ni mga kababayan, ni BP Sara. Yung additional teachers allowance, mga kababayan, di ba? Maraming ibinigay, tapos sabihin nila wala daw ginawa. Sila siguro ang walang ginawa, diba? Nagagawa ba to ng tagal-tagalan ng mga ibang namumuno, mga kababayan? Nagagawa ba nila to? Diba hindi? Mga Duterte lang, mga kababayan, ang nakapagpansin, ang nagbigay ng magandang benepisyo sa mga guro natin. Sa totoo lang, magmula sa ama na itinaas ng mga sahod, sinabay yung mga teacher pagtaas sa sahod ng pulis at sundalo. O, diba? Nung dumating yung anak, binigyan pa ng mga kababayan, itong katulad itong additional teachers allowance, di ba? Yung health insurance for teachers and personal accident insurance sa mga kababayan, di ba? Panahon ni Aquino, binigay pa sa kanila yon. Wala, di ba? Nung naupo si Sara Duterte, mga kababayan, kung si Leni Robredo kayo ilagay diyan sa diyan sa DepEd na yan, magagawa ba nila nito? Hindi, iba rin kasi ang isip ni Lini, mga kababayan, dilawan yan. Tinklawan pala yun. No? Yung mga naunang DepEd secretary, mga kababayan, ginawa ba to? Wala. Si Sara Duterte, mga kababayan, 2 taon lang sa DepEd. Pero ito ang daming nagawa, mga kababayan. Marami pa to, hindi ko na lang sinulat lahat kasi nakakalula eh. Yung pansarap program, mga kababayan, hindi ko alam ano tong pansarap program na to. Nakalagay doon, mga kababayan, di ba? Pansarap program, ibig sabihin ano rin to sa mga teacher, mga kababayan, pabor to sa mga teacher. Tapos ito pa, mga kababayan, dito natin, mga kababayan, muling maisip yung katarantaduhan ni Tambaloslos na pinigil nila ang confidential fund nga hinihingi ng ating Vice President, mga kababayan. Ito, sa loob ng sa ano pa to, mga kababayan, year 2023, nakapagpagawa ng 3,637 classrooms si BP Sara, mga kababayan. Ngayon, kung duda kayo, search niyo, verify niyo kung saan yung mga classroom na yon na pinagawa ni BP Sara. Diba? At saka mayroon pa, mga kababayan, yung 4,000 building, kung renovation ba to. Hindi ko na lang kinuha, mga kababayan. Ito lang tinandaan ko, mga kababayan. Ipinaano ko lang na yung mga sinasabi ng mga vlogger ni BBM nga wala daw ginawa si BP Sara sa mga yung sa kanyang pag-upo sa DepEd Secretary. 2 taon lang, mga kababayan. Sa loob ng 2 taon, kadami-daming nagawa ni BP Sara. Hindi na kayang pantayan yan kung sino man yung susunod na uupo, mga kababayan. Sana kung ibinigay pa yung hindi pa hinarang sa amaw-amaw nga Tambaloslos at saka mga amaw-amaw mga congressman, mga kababayan, at saka yung isang super amaw-amaw nga Senadora Risa Hontiveros, mga kababayan, yung confidential fund ni BP Sara, hindi lang itong magagawa, mga kababayan, marami pa, no? Kaya lang ayaw ng mga
politiko nga mga kurap nga mayroon talagang isang kandidato nga gagawa ng tama kasi sa haba ng panahon nga nakaupo sa gobyerno wala silang nagawa mga kababayan para sa mga Pilipino. Samantalang itong si BP Sara sa loob ng 2 taon ang daming nagawa. Itong 30 days ano mga kababayan, itong 30 days straight break without work ng mga teacher. Mababawi pa nila to? Hindi na, di ba? Habang buhay nga matatamasa itong mga teachers, mga kababayan, habang buhay nga maalala nila si BP Sara dahil sa programang ito, dahil sa ano na to ni BP Sara. Itong additional allowance for teachers, mga kababayan, additional teachers allowance, mababawi pa ba nila to? Hindi na. Pati yung mga susunod ng mga bagong pasok na teachers, mga kababayan, makinabang na dito kahit si BP Sara wala na sa DepEd. Pero ito mga ginagawa niya sa DepEd, mga kababayan, hindi ito mawawala. Maalala at maalala to ng mga tao, mga teachers. Nagagawa pa to ng mga dilawan nung sila ang namuno? Wala. Diba? Tapos ngayon, sisiraan nila. Kaya ito ang kalakalan ng ating ano ngayon mga kababayan, ating mga politiko. Ito ang ating mga bulaang politiko. Mga bulaang politiko. Bakit bulaang politiko mga kababayan? Matamis sila mangako pagka may eleksyon, no? Ang dami silang magagandang matatamis nga pangbubula, matatamis nga pangako para maiboto. Kaya sabi, ang tawag ko sa kanila bulaang politiko. Baka maraming magagaling na vlogger mga kababayan, sa akin nyo lang marinig itong mga katagang ito, bulaang politiko. Ano pa yon? Yung si Bakikang, mga kababayan, yung mga amaw nga politiko, mga kababayan, yon. Baka sa akin nyo lang narinig yon. Sino yung si Bakikang, mga kababayan? Walang iba kundi si First Lady. Kawagay, mga kababayan, pag hindi sila mag-ayos-ayos, baka papalapit na ang katapusan nila eh. Kasi nanindigan ng ating Vice President, mga kababayan. At saka punong-puno na rin ang mga Pilipino sa kanila. Dahil yan sa mga ginagawa nila. Saka itong mga kababayan, itong 3,637 classroom mga kababayan. Hanggat nabubuhay yung mga nakikinabang dito mga kababayan, hindi ito makalimutan ng mga teachers itong nagawa ni BP Sara. Nagawa ba ito ng Teachers Act mga kababayan? Ilang taon nang nakaupo yung Teachers Communist Act yan. Di ba? Yung kanilang representative daw, representative daw. Tinatawag pang kagalang-galang na congressman. Ayawan ko ba? Panahon kasi ni Marcos Sr. mga kababayan, wala namang party list. Kasi itong party list na to, ang binigyan lang dito, yung mga komunista makapasok sa gobyerno eh. Kasalanan dito ni Cory Aquino eh. Kaya yan ang panahon ni dating Pangulo Marcos, walang party list mga kababayan. Ang congressman, lahat ng congressman may sariling distrito. Representative sila ng mga tao sa probinsya. Pero ito ngayong mga party list na to, katulad niyang si Raulo Manuel, wala namang distrito yan. Kanino siya nagiging representative? May nagawa ba siya para sa mga Pilipino? Sinisira lang nila mga kababayan ng Estado. Sila yon mga legal front ng mga CPP-NPA. Yun sila ang mga anay sa gobyerno. Hindi pinabayaan lang ng ating mga congressman sa ating mga senador. Bakit ganon? Dapat talaga ibalik sa dating ang mga congressman, lahat may probinsya nga hinahawakan. Hindi pwede yung congressman ka, wala ka namang Saka yung mga party list na yung mga kababayan, ilang taon na yun sila nakaupo, wala namang nagawa. May nagawa ba yung mga yan? May mga proyekto ba yung nagagawa sila? Tatanong ko lang kasi hindi ko rin naman alam kung may nagagawa ba talaga proyekto yan. Wala kasi akong alam, kaya sinasabi kong may nagagawa mong proyekto yan. Kung mayroon, sabihin nyo na lang. Yung ang congressman nga may probinsya diba? Wala pang halos maggawa. Yan si Tambaloslos mga kababayan, may hawak niya Tacloban City. Ano bang nagawa niya sa Tacloban City? Mayroon yung 1 million per kilometer nga kalsada.
Hindi rin yan makalimutan mga kababayan sa Tacloban. Yung kalsada nga 1 billion per kilometer, ilang kilometer ang magawa niya kababayan? Halimbawa, mayroong 30 kilometers na paggawa niya, 30 billion mga kababayan. Ang bawat isang kilometer kalsada, uubos ba yan ng 50 million? Titipirin pa yun mga kababayan, babaratin pa yun doon sa kontraktor. Pag nagpabidding pa yan si Tambaluslos mga kababayan, huwag niyong sabihin, susunod siya sa sinasabi ni Duterte nga ayaw niya ng Luis Bid. Kasi ang Luis Bid, diyan nagsimula yung korupsyon mga kababayan. Diba? Diba naalala natin yung si Duterte ang siya pang presidente, sabi niya ayaw daw niyang ETRO ang project ng gobyerno. Kasi panahon ni Pinoy, yung diyan sa Trinoma mga likod, Trinoma mga kababayan, hindi matapos-tapos project yan dahil naka-TRO. Pagdating ni Duterte, talagang bago siya umupo, sinabi talaga niya ayaw niyang sabi niya ayaw kong ETRO yung mga project ng gobyerno. O di natuloy naman pala Takutan lang pala yun O, tingnan nyo. Yung umupo si Duterte. Diba? Natuloy. Yung tanimbala sa airport. Natuloy. O, nawala. Diba? Yung mga hindi nagbabayad ng tax sa gobyerno, nagbayad. Pero ito ngayon mga kababayan, sa atin, si PBBM mga kababayan, kasi barkada niya yung mga oligarkong dilawan mga kababayan, ayan na naman. Ayan na naman tayo. Balik na naman tayo sa dati. Yung mga droga mga kababayan, panahon ni Duterte, talagang nawalaan. Ay ngayon mga kababayan, pasok tayo nga. Number 1 tayo, pinakamaraming crime sa buong Asia mga kababayan. Number 1 ang Manila. Diba? Panahon ni Duterte, na-record pa tayo mga kababayan sa crime. Yung sinasabi niyang patayan sa war on drugs, hindi naman yun mga kababayan na sa ibang bansa may war on drugs mga kababayan. Pero di yung balita nga nangunguna tayo sa crime. Ngayon panahon ni BBM mga kababayan, number 1 na tayo sa buong Asia lang Tapos ang Davao mga kababayan, hindi pumasok yan, walang crime. Ang Davao wala sa Davao mga kababayan, wala sa listahan. Ang pumasok Cebu at saka yung Negros yata yun mga kababayan. Nakalimutan ko, nabasa ko kanina sa sa buong Asia lang yon. Ang Davao City naman mga kababayan, pumasok sa panglima na pinaka peaceful nga syudad sa buong mundo. Buong mundo yun mga kababayan, hindi lang sa Asia. Isa sa pinaka peaceful nga syudad ang Davao City mga kababayan. Ang nakapagtataka, bakit nandoon nilagay yung 2 batalyon ang Davao City ngayon mga kababayan? Parang nagiging military zone, parang mga kababayan, parang ina-under control sila ng mga PNP. Kinukontrol sila ngayon mga kababayan ng PNP. Samantalang napaka-peaceful ang Davao. Ang nanggugulo lang sa Davao mga kababayan, ang mga pulis. Tapos hindi pa nasiyahan mga kababayan, nakipagsabot. Kasi yung mga American troops mga kababayan, bawal sila, hindi naman yun sila gagala-gala dyan mga kababayan kung walang pahintulot sa ating gobyerno. Huwag lang tayo maglulukuhan. Pwede ba yan sila kung walang pahintulot sa gobyerno? Bawal yun sila, hindi sila pwede dyan. Gumagamit pa sila ng mga drone mga kababayan. Di natin maintindihan. Puro itong pamumuno ni PBBM mga kababayan. Kaya hindi rin niya masisi ng mga tao pagdating doon sa Maisog Rally, yun talaga maririnig niya. Yung mga hinanaing ng mga Pilipino. Kasi may pagkukulang siya May pagkukulang siya mga kababayan. Hindi niya ginawa ang kanyang trabaho, ang kanyang pinangako sa mga Pilipino noong panahon ng kampanya sa eleksyon. Kaya hindi rin niya masisi ang mga Pilipino. Hindi niya masisi ang mga Duterte na pinupukol siya ng mga isyu kasi ang sinasabi lang naman ng mga Duterte, nagsalita lang naman talaga si Digong mga kababayan noong sinusubukan na nilang galawin ang konstitusyon, di ba? Yung sa charter change mga kababayan. Diyan talaga yon, talagang doon nag-react ng husto si Duterte, di ba? Kaya sinabi, kailangan magiging transparent kayo. Yun lang naman
Kasi noong sinusubukan na nilang galawin ang konstitusyon, mga kababayan, gumagastos na sila dito, mga kababayan. Gumagastos na sila, hindi nila sariling pera. Pera ng gobyerno, para lang tayong pinapaikot-ikot nila. Tulad ng mga kababayan, yung unprogram pa nga 800 million o 800 billion, mga kababayan, billion, hindi million. Ang laki nun, mga kababayan, 800 billion, almost 1 trillion, mga kababayan. Ay kung ipinagawa lang sana yung mga kababayan ng mga eskwelahan sa mga liblib na lugar, mga kabundukan, parang mahihirapan ng bulahin ng mga NPA yung mga kabataan natin. Di ba? Malaking tulong yun. Yung 800 billion na yun, mga kababayan, kung pinagawa na lang yung mga tulayan sa mga probinsya o dinagdag sa mga highway, di ang ilang kilometro yun, mga kababayan, ang matapos yan, 800 billion. Di ba? O pinapaganda na lang yan, yung mga paliparan o kaya yung mga daungan, mga kababayan, sa mga pier natin, pantalan kung sa Bisaya pa, parang hindi mahirapan ang ating mga produkto galing sa iba't ibang probinsya at makarating sa Manila, o yung mga galing produkto galing Manila nga makakarating sa probinsya, parang hindi mahirapan, mga kababayan. Pero hindi, yung 800 billion, hindi natin malaman kung saan napunta yun. Tapos ang masaklap ng mga kababayan, halimbawa, magpalit tayo ng magpalit ng administrasyon, tapos hahabulin yung mga yon, mga kababayan, yung mga ginagawa nila ngayon, lalong katulad yung pera ng PhilHealth, mga kababayan, nga binubulilyaso ng nagmamagaling, nagmamalinis nga Senadora Hontiveros, di ba? Ilang bilyon yon, mga kababayan. Nilustay niya. Di ba? Kung magpalit ang administrasyon, sa ngayon, administrasyon ni Marcos, mga kababayan, hindi siya kasi si Marcos ngayon, mga kababayan, nakipag-alyansa sa mga dilawan. Ba? Kung magpalit ng tapos hahabulin yan, tapos pag matapos naman ang termino sa mapapalit ng presidente, ganun din ang gagawin, mga kababayan, sa mga papalit. Yung parang recycle na lang, mga kababayan, ang mangyayari. Wala ring mangyayari sa mga Pilipino. Walang mangyayari sa ating bayan. Ganun lang, paikot-ikot lang ang mga kababayan. Parang yung formula, mga kababayan, parang ganun lang. Ganun lang lagi yung formula, mga kababayan. Kumbaga parang nagagantihan lang. Kasi wala kasi tayong matibay nga batas, yung mga penalties sana nga nagbababa. Yung mga graft on corruption, dapat talaga yun, mga kababayan. Ayan talaga, dapat gumawa sila ng batas para dyan. Talagang bigyan talaga ng parusang hindi makalimutan, mga Pilipino, yung mga patungkol sa korupsyon na yan. Parang hindi talaga yan, kayo ko lang kung may kakandidato pa dyan sa pagiging congressman at saka sa senador. Yang mga yan, mga kababayan, ang number 1 talaga kurap. Kasi yung mga yan, ang napakalaki ang mga pork barrel dati. Ewan ko ano nang tawag nila ngayon sa pork barrel. Milyon-milyon, mga kababayan. Diyan nga yung mayaman, yung mga lintik ng mga congressman na yan, yung mga senador na yan. Di ba? May senador naman dyan nga walang pira noong nakaupo ng 6 na taon. Pag nagbigla nagkaroon ng milyones sa bangko. Pinakababa yata nila 6 na milyon sa bangko. Pero samantalang wala namang pira yun nung pa. Diba? Yung maingay nga senador dyan, akala mo kung sinong magaling, sinong matino. Wala namang pira yan. Pero nung nagkaroon siya ng 6 na milyon sa bangko. Saan galing yun? Ganun lang yan, mga kababayan. At saka isa pa, itong ngayon, mga kababayan, nangyayari. Kasi dati, nung sa Facebook pa ako, mga kababayan, di pa ako noon. Yung mga papost-post lang, mga kababayan, pagkatapos ng eleksyon, nung manalo na yung manok natin, BBM. Napapansin ko ng mga kababayan nga yung mga dilawan, para bang nakaupo na, mga kababayan. Nag-post nga ako noon nga, mahal nga president,
Sir President, yung mga dilawan nasa paligid mo na. Kasi unti-unti na mga kababayan, naiupo yung mga dilawan sa ano ni Presidente. Samantalang kalaban, mortal kalaban niya nung panahon ng Kampanya eh. Marami akong post noon mga kababayan sa Facebook, kaya lang nagre-reels kasi ako noon. Nung nagre-reels ako, ngayong monetize na ako sa reels, pinagbubura ko na yung mga post ko patungkol sa mga political kasi bawal ni Mita. Bawal kay Mita mga kababayan. Nung mag-live na ako, ganito ang ko nakikialam ako sa mga nangyayari sa paligid. Lagi akong nawawarningan ni Facebook mga kababayan kasi may reels kasi ako, may kasi masyadong mahigpit ang community standard ng mga kababayan Mita. Ang ginawa ko, tinalikuran ko kahit monetize na ako doon sa reels, in-off ko yung professional dashboard ko. Kasi hindi ako makakapag-post sa Facebook lalo na mapatungkol sa mga politiko Ang post ko, magko-comment ako sa mga politiko. Ano yun mga kababayan, agad ako ni Facebook. Kaya ino-off ko yung professional dashboard ko sa reel. Ngayon, malaya na akong tapos lumipat na ako dito sa YouTube mga kababayan. Kasi pag talagang ka mga kababayan, hindi mo maiwasang mag-comment at mag-react dito sa mga nangyayari sa paligid. Ulitin ko mga kababayan, ako isang biker adventure, no? Yung vlog ko, biker adventure. Kaya lang, sa mga nangyayari sa paligid mga kababayan, hindi natin maiwasan nga makapag-react ako dito sa, hindi naman ako marunong ng vlogger mga kababayan. Ang sa akin lang, yung mga sinasabi ko lang, yung mga nangyayari lang sa ating kapaligiran. Yun lang sinasabi ko sa mga vlog ko. Katulad ditong kasasabi ko lang ngayon, yung naririnig ko sa mga vlogger ni BBM, pati yung nila ni Franz Castro. At saka sa iba pa dyan, nga si BP Sara daw, yung siyang namuno pa sa mabuti na lang daw nag-resign kasi wala naman daw siyang ginawa sa sa DepEd. Kaya nag-react ako mga kababayan. Marami ito mga kababayan. Ang sinulat ko lang kasi marami na. Ilan lang sinulat ko? Siyam. Kasi 19 yata ito mga kababayan, 20. Marami. Mga importante pa. Tapos sasabihin, yung si Franz Castro mga kababayan sa Teachers Act yan, ano bang nagawa niyan? Ilang taon na yan dyan nakaupo. Diba? Sumasahod yan sa gobyerno. Ang ginagawa lang niya, paninira lang sa mga empleyado. Yung matinong empleyado sa gobyerno, sinisiraan niya. Pero yung mga kurap ng mga empleyado, katulad din ng Baloslos, hindi siya kumikibo mga kababayan kasi magkapareha sila Diba? Yung iba pa diyang mga katulad ng Suarez ba yan? Yung sa Quezon mga kababayan? Ilang kaso niya sa probinsya nila? Diba? Hindi nila yan kasi magkapareha sila Pagdating sa mga Duterte mga kababayan, diyan sila naninira. Ang problema mga kababayan, habang sila'y naninira, ang mga tao ay nanggigigil sa kanila. Protektado ng mga mamamayang Pilipino ang mga Duterte. Ganon kamahal ng mga mamamayang Pilipino ang mga Duterte, mga kababayan. Kahit pilit na sinisiraan ang mga vlogger ni PBBM, ang mga Duterte. Kaya lang, effect mga kababayan. Katulad ko, pag naririnig ko paninira nila, diba? Katulad yung paniniraan lang, sinasabing walang nagawa si Sara Duterte, pinipilit ko hinahanap kung ano yung nagawa ni Sara Duterte. Ito mga kababayan. I-search nyo kung hindi ito totoo. Matatag na curriculum. Yung ano ba yung matatag na curriculum ito? Hindi ko ito mga kababayan kung ibig sabihin ito. Kasi di naman ako teacher kasi. Catch up Friday. Tapos ito itong mga overtime pay for teachers. Diba? Nakinabang dito si Franz Castro bang gumawa ito mga kababayan? Sa tanong ko di kay Franz Castro, nagagawa niya ba to sa loob ng tagal-tagal niya ng loko diyan sa diyan sa mga teacher? Yung pati mga teacher, kinukutungan yan tag 20-20 yung sahod. Ang masaklap yan, kaltas pa sa pagdating ng sahod. Hindi naman NPA yung mga yan bakit kinakaltasan pa ng butaw? Kasi alam ko kinakaltasan ng butaw yung mga KMU. Yung KMU, di ba, ano yan ang mga sa sektor ng mga manggagawa, branch pa rin ng NPA yun.
Kasi kapatid ko, membro niyan eh. Yung PMU na yan. Kay Sator Ocampo yan. Ano ba yung Sator Ocampo, mga kababayan? Di ba NPA yun? Kaya ano to, itong Teachers Act na to, mga kababayan, ano ba yan? Di ba? Kaya ano, Franz Castro, ano ba yung si Franz Castro? Di ba legal front ng CPP-NPA? O di yung mga Teachers Act na yan, mga kababayan. Teacher ano yan? Communist Act. Kasi ang mga CPP, mga kababayan, yung malawak yung mga galamay nila eh. Mayroon silang sa sektor ng mga estudyante, yung laging nagrarally. Kadalasan yan, mga galing UP, mga kababayan. Kasi yan naman talagang training ground ng mga NPA, yung UP. Diba? Sa sektor ng mga manggagawa, mga kababayan, lahat ng ano, mga kababayan, mayroon ng ano dyan, mga NPA. Gumagalaw, kumikilos, pati yung sa mga jeepney driver, mga kababayan. Kaya lang, ang nakapagtataka, bakit hindi hinahayaan ng gobyerno yung mga yan nga gumagalaw, humahalo sa lipunan nga silang naninira. Diba? Tingnan mo yung mga jeepney driver, mga kababayan, pag nakapag-demand, di ba, i-paralyze nila ang ano sa gobyerno. Di ba? Yung tigil pasada, di ba? Ganoon sila katindi, mga kababayan, pag namiruisyo. Mananakot agad, strike agad. Diyan sila magaling eh. Sektor ng mga gagawa, pati pa nga sa simbahang katoliko, mga kababayan, hirap aminin, pero napasok na ng CPP, mga kababayan, yung simbahang katoliko. Katunayan yan, marami na rin pare nagiging NPA. Pati sa abroad, mga kababayan, may galamay na rin yung mga ano eh. Yun nga ang mga partido ng mga kababayan sa labas ng bansa. Yun ang kumikilos parang ma-neutralize si Pastor Apollo Kibuloy. Yun din sila naggamit talaga nila mga FBI, mga kababayan. Yung kung ano-anong kaso, mga tanim kaso nga pinaparatang lang kay Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan. Yun. Yung mga sangay ng mga CPP-NPA, hindi nga nandoon sa ibang bansa, nasa ibang bansa. Kasi sa atin marami. Yung KMU, yung Gabriela, marami dito, mga kababayan, mga sangay nila, nagkalat dito sa ating bansa. Kaya pati sa labas, pag-organize din sila ng grupo sa labas. Si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, maliban sa kadikit ni Duterte, nung una pa, nga hindi pa nagpresidente si Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy, lumalaban na talaga yun sa mga NPA. Gamit niya ang SMNI. Umiiri na siya. Galit sa mga NPA yun si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan. Umiipekto sa kanila. Lalo na nung makuha yung sa ano, yung doon sa mga katutubo sa Mindanao, mga kababayan, nga talagang inaano ni Pastor Apollo Kibuloy, yung sa Glory Mountain yata, yun sa ang lugar ba yun? Basta yung mga katutubo nga dating inuuto ng mga NPA. Nung napasok ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, na ano niya yung mga katutubo, nakuha niya simpatiya ng mga katutubo. Nawala ngayon, humiwalay ngayon sa mga NPA. Galit sa kanya ang mga NPA, mga kababayan. Kaya gusto talaga siyang ipatigil. Hindi naman din na ma-assassinate si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi sila basta-basta makakalapit. Kaya gumawa sila ng paraan nga mapatigil yon. Tapos yung sa SMNI. Ang SMNI, mga kababayan, talagang planado na talaga to ng administrasyon ng BBM, mga kababayan. Kasi katulad ngayon sa nangyayari, kung active ngayon ang SMNI, mga kababayan, talagang malaman at malaman sa buong mundo yung mga plano ni PBBM. Kasi yun lang ang tanging mainstream media, mga kababayan, nga hindi lang kayang patahimikin. Hindi katulad ng GMA7, TV5, TV4, kung ano-ano pang ano dyan. Wala na, mga kababayan, hindi na maasahan yan. Wala na yun sila. Pero ngayon, mga kababayan, mayroong nahimasmasan si Ted Pailon. Bumibira na, mga kababayan. Ay, ko lang kung gaano katagal yan, kung hanggang kailan yan siya. Pero talagang tinitira na niya ngayon. Nagising na, mga kababayan, si Ted Pailon. Sana, pati yung iba dyan, ng mga media man, magsabi ng katotohanan. Kasi wala na sira na sila sa mga tao. Yung mga tao dito na nagtiwala sa social media
Kasi sa social media, true and true mga kababayan, yung balita talagang walang ano yun. Walang edit-edit. Talagang ibinabalita talaga. Diba? Yung katulad ng ano, yung ginawa na panghaharas ng PNP doon sa ano, Kingdom. Nga pilit lang itinatanggi ng PNP nga wala daw, hindi daw nanghaharas, wala daw excessive force. O pinapatupad lang daw nila ang maximum tolerance. Kaya lang mga kababayan, yung mga vlogger nakakuha ng video, napag-videohan. Pero walang mainstream media mga kababayan nga nag-report noon. Ang mga mainstream media hindi kumikibo mga kababayan. Yun ang nakakalungkot. Tapos sasabihin ng mga mainstream media nga sila ay service yung totoo lamang. Walang kilikilingan, walang pinoprotektahan. Maliban kay BBM at saka ni Lisa Araneta mga kababayan. Yun ang sabi nila service yung totoo lamang. Walang kinikilingan at walang pinoprotektahan maliban kay BBM. Di ba? Ganun lang naman Pansinin mo mga kababayan, nyo mga kababayan, yung mga mainstream media ngayon pag nagbalita, puro pabor sa administrasyon. Samantala nung araw, against yan sila sa kay Marcos. Pero ngayon mga kababayan, aywan ko. Maliban sa mga vlogger, yung mga vlogger nanindigan, pero marami ring mga vlogger mga kababayan na nasisilaw, nababayaran din. Mga bayaran din. Pero yung mga independent vlogger mga kababayan, nga may mga talaga, may mga prinsipyo, yung talagang ipinaglalaban ay ang mga taong bayan, ang pinaglalaban mga kababayan ay ang mga mahihirap mga Pilipino. Nanindigan talaga itong mga vlogger na to at saka hindi natatakot at hindi natitinag mga kababayan, hindi nagpapabayad. No? Wala silang ipinaglalaban nga politiko mga kababayan. Kung sino yung tama, pinupuri. Pero kung sino yung mali, mga kababayan, pinupuna. Tapos sabihin nyo ako, so walang pinoprotekta, walang tinitindigang politiko, bakit si Duterte, mga ano kayo ni Duterte? Mga kababayan, sa ngayon, wala naman kasi nakitang ginawang masama sa mga Duterte. Diba? Panahon ni Duterte, sinusupres ba ni Duterte mga kababayan ang malayang pamamahayag? Express o freedom of express, freedom of speech mga kababayan? Kahit mga kakaliwang grupo nga dati, malayang magsigaw-sigaw sa kalsada, malayang nagkapagrally, panahon ni Duterte, walang sinusupres mga kababayan. Hindi katulad ngayon, sa panahon ni PBBM mga kababayan, kailangan kontrolado nila lahat. Mula sa mainstream media, gusto nila pati sa mga vlogger. Kaya lang, sa mga vlogger, mga kababayan, hindi maubos. Tayo din mga kababayan, nagsimula din tayo, di ba? Medyo kasi pagka mga kababayan, kaya sabi ko, naligaw lang ako dito sa magbigay ng reaksyon dito sa mga nangyayari sa ating administrasyon kasi sobra na mga kababayan, diba? Sobra na. Naghihirap na ang mga Pilipino. Naghihirap na tayo. Kung lahat tayo hindi magsasalita, hindi kikibo, walang mangyayari sa atin. Talagang yuyurakan tayo ng gusto ng ating opisyalis sa ating gobyerno. Andyan si Tambaloslos mga kababayan, nga isinusuka na rin ng mga taga-Tacloban. Andyan si Bakikang mga kababayan nga nakikialam sa pamumuno ng PBBM nga hindi naman siya ibinuboto ng mga Pilipino. Wala siyang karapatang makialam pati sa armed forces mga kababayan. Pinakialaman niya, hinahawakan niya. Di ba? Wala siya dapat, nasa likuran lang siya ng presidente sa asawa niya. Hindi siya pwede na siya ang manguna sa presidente. Panahon ng kampanya, ang pakilala nila ni PBBM ay Tiger ng Norte. Tiger ng Norte. Wala Nung nanalo ng mga kababayan, nagiging kuting na siya sa Malacanang Hindi na siya naging Tiger Nagiging kuting na siya.
Bakit? Anong nangyari? Kawawa yung 24 million nga bumoto sa kanya mga kababayan, tapos dinagdagan pa ng dinagdagan pa ng Smartmatic, kaya nagiging 31 million. Kawawa yun. Diba? Kasi ang nagiging presidente si Bakikang eh. Hindi si Kuting eh. Tapos ang Agila hindi makalipad mga kababayan kasi natalian sa administrasyon. Kasi nagiging tinatalian siya sa gabinete mga kababayan ni PBBM. Makagalaw man ang Agila mga kababayan, hindi talaga makalipad ng mataas kasi may tali siya. Membro siya ng gabinete ni PBBM mga kababayan. At saka nakatutok siya doon kung saan siya itinali ng administrasyon, doon siya nakatutok. Di ba? Nagawa niya yung may mga nagawa niya, yung additional teacher's allowance. Si Franz Castro ba ang gumawa nito? Hindi, di ba? Di ba yung itong health insurance for teachers and personal accident insurance, di ba? Sino ba ang nakagawa nito? Isang Duterte lang, di ba? Ang mga Duterte mga kababayan, pagdating sa mga patungkol sa education mga kababayan, sino ba ang gumawa ng magiging tuition free ang lahat ng mga state university? Duterte lang, di ba? Hinarang pa yun mga kababayan sa mga niya, mga dilawan noong panahon ng ginawa talaga ni Duterte yon. Ang sabi, daw, wala daw pagkukuhanan ng pondo ang gobyerno. Biro mo mga kababayan, walang mapagkuhanan ng pondo pagdating sa para sa benepisyo ng mga tao mga kababayan. Ang sasabihin ng mga bulaang politiko, lalong-lalo na dyan sa mga congressman, wala daw mapagkuhanan ng pondo. Kaya hindi pwede yan kasi walang mapagkuhanan ng pondo. Kaya lang si Duterte mga kababayan, pagka alam niyang tama, wala siyang pakialam. O, di ba? Kaya nagiging tax free. Naging tax free. Ano ba yan? Tax free. Ako ng tax free. Nagiging tuition free ang lahat ng mga state university, mga kababayan. Sino nakinabang yan? Mga Pilipino, mahihirap. Si PBBM, mga kababayan, si Aquino, may nagawa ba yun para makinabang ang mga mahihirap? Itong dalawang presidente na to. Yung presidente nga pumanaw, na nasa impyerno na yata ngayon. At saka itong si PBBM, mga kababayan. May nagawa ba to para sa ating mga Pilipino, yung hindi natin makalimutan? Yung nakikinabangan natin kasi maraming bagay hindi natin siya makalimutan eh. Yung panunupil niya sa karapatang pagtikumalayang pamamahayag, di ba? Hindi natin makalimutan yan kasi isa siyang Marcos mga kababayan. Ang mga Marcos talaga diktadorya. Kaya mga kababayan, pagdating sa mga susunod na eleksyon mga kababayan, tandaan natin lagi, no Marcos anymore. No? No more Marcos again. Yun na lang talaga natin mga kababayan, no more Marcos again. Kasi ang Marcos ay Marcos talaga mga kababayan. Kahit anong gawin mo sa Marcos ay Marcos talaga yon. Yun talaga ang signature ng mga Marcos. Diktadorya mga kababayan. Magnanakaw. Yung sinisigaw dati ng mga tao patungkol doon kay Marcos Sr. Nung maupo si Marcos Jr. mga kababayan, pinatunayan talaga, magnanakaw talaga ang Marcos. Diktadorya talaga ang Marcos mga kababayan. Kasi ito ngayon, may nagawa ba si Marcos Jr. sa ating mga mamamayan? Tingnan mo. Galit na galit sila dati sa panahon ni former President Duterte kasi nag-apply siya sa agriculture, siya ang magiging secretary ng agriculture. Hindi siya pinagbigyan mga kababayan, hindi siya kinuha sa gabinete ni Digong. Siguro alam ni Digong ang gagawin lang niya sa agriculture, di ba? Diba, nung kampanya siya, kaya sabi na, kaya ginamit lang daw niya talagang pinilit niya makipag-alyansa sa mga Duterte para makapasok sa Malacanang at makaganti siya eh. Pero sabi lang yun mga kababayan, mayroon lang akong napanood sa video na ganon nga ang paliwanag, ganon ang pagkasabi. Sabi lang yun mga kababayan, hindi talaga natin alam kung ano talagang tunay na
Pero makikita din natin, di ba? Sino ba talaga ang sumira sa, ano, yung sa United? Di ba? Sila ang umuna eh. Doon talaga yung nagsimula nung hinarang nila ang confidential fund ng ano eh, ng vice presidente. Pangalawang mataas, pinakamataas na opisyal mga kababayan sa bansa natin. Tapos para bang ang mga congressman, mga kababayan at mga senador, akala mo mas labaw pa sila sa vice president, di ba? Pag umasta, walang respeto mga kababayan sa vice president ng mga lintik na mga congressman na yan. Akala mo kung sino yung mga yan, di ba? Mas mataas sa kanila ang vice president, pero noong inalisan nila ang ng ano mga kababayan ng confidential fund ang vice president nung hinarang nila, ang dami pa silang sinasabi, ang dami pa silang issue. Diyan nagsimula mga kababayan kalbaryo nila hanggang ngayon. Ito ngayon, ano nangyari? Ang kawawa, ang taong bayan, naiipit ang taong bayan. Kasi nakatutok na lang sila kung paano talaga alisin sa landas nila ang mga Duterte. Kaya lang, ang naging kalaban nila ay mga taong bayan. Protektado ng mga taong bayan ang mga Duterte, mga kababayan. Yung tanong, bakit hanggang ngayon hindi pa nila nasuspindi si Mayor Baste Duterte? Yun ang malaking katanungan mga kababayan. Dapat suspindihin na nila, di ba? Ano na nila eh. Kasi parang suspendido na rin. Binagsakan nila doon ng mga PNP SAP. Matapos lang tanggalin yung mga lehitimong pulis nga taga doon, pinalitan ng PNP SAP, di pa sa kontento. Nandoon pag gumagala yung mga ano mga kababayan, mga Amerikanong sundalo, hindi natin malalaman kung gusto lang i-take over yung kingdom mga kababayan. Baka mamaya mga kababayan, nabanggit ko pa naman sa una kung vlog yun, yung aagawin nila yung property ni Apollo Kibuloy, kaya nila pinahirapan pa, kaya nila tinaniman ng kaso si Pastor Apollo Kibuloy kasi na-interest sila mga kababayan sa property ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ito si Rizal Ontiveros mga kababayan, atat na atat talagang kung ano-anong ginagawa at pinaniwalaan. One-sided ang mga sinaangan sa Senado mga kababayan, one-sided. Makikita naman natin yung sa nangyari doon sa Pidialit, di ba? Yung mga reaksyon ng mga senador diyan na nagmamalinis, nagmamagaling. Mga kababayan, tandaan natin yun, di ba? Yung sa PDEA Lake, no? Yung mga senador na yun, mga kababayan, wag na natin iboto uli yun. Kailangan laglag natin lahat yun, mga kababayan. Si Bato de la Rosa, mga kababayan, mukhang sa ako, questionable pa eh. Wala na rin talaga ako. At harapan, wala na akong tiwala kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Matapang lang siya nung nakaupo pa si Duterte, pero nung silang iniwan, dapat iniwan silang maayos ni Duterte, nga para sa mga Pilipino, eh wala eh. Wala mga kababayan eh. Si Bato nagiging ano na eh. Parang nagiging putik eh, lumambot eh. Si ano, si Bungo. O di ba? Kung ano-ano nang ginawa ng administrasyon doon sa Davao City. Taga Davao pa si mga yon mga kababayan, pero hindi, walang iik. Kahit iik lang, wala. Walang lumalabas sa bibig nila eh. Di ba? Di ba mga kababayan, halimbawa yung taong magurag yung sa ginawa ng mga PNP SAP. Di ba? Nakakagulat yun. Hindi siya nagulat. Di ba mga tao mga kababayan, magulatin mo, di ba may reaction, may lalabas. Yung iba sumisigaw, yung iba, basta lalabas yung mataas nga boses pag nagulat yung tao. Sila, kahit wala mga kababayan. No? Kahit hindi siya mapasigaw, kasi kahit konting-konti lang ang boses ang lalabas, bibigla pag nagkabagsakan na ng ano doon, nagulat ba? Kahit sinasabi nga na, wala mga kababayan, kahit kaya nga sabi ko, kahit wala sila eh. Diba? Wala talaga silang wala silang wala lang. Paano natin masasabi nga sila nagserbisyo para sa mga Pilipino? Ayun, inaabuso ng mga Pilipino sa kingdom, mga kababayan. Hindi nag-react yung mga senador na yan. Di ba? Kaya nga sabi ko nga, kahit wala silang walang lumalabas sa bibig nila. Ha? Pagdating ng eleksyon, paano ka pa magtiwala dyan sa mga yan kung ganyang klaseng tao, mga walang bayag? Dumistansya sila mga kababayan, baka sila mahagip sa paparating na ang midterm election mga kababayan, baka hindi sila rekomenda ng administrasyon, baka yun mga kababayan.
Baka yun siguro inasahan nila. I-rekomenda sila ni Duterte, i-rekomenda sila sa administrasyon para sigurado panalo sila. Kahit 10 beses sila i-rekomenda ni BBM mga kababayan, kung hindi natin sila iboboto, di ba? May mangyayari ba? Di ba? Wala. Yung dalawang yun mga kababayan, kahit pa i-rekomenda ni PRRD yan mga kababayan, hindi na rin, yung ibang mga Duterte diehard supporter mga kababayan, hindi naman binoto sa BBM noong panahon ng eleksyon eh. Kaya sobrang taas, sobrang layo ng agwat nila ni Vice Presidente. Kaya lang naman nakalapit siya sa ginagawa ni Bakikang mga idol nga makipagkunsaba sa sa Smart Magic para makadikit si BBM sa boto ni ni BP Sara. Tapos ngayon binabaliktad mga kababayan ng mga vlogger ni PBBM, ang sabi ginagamit lang daw si BBM ni Sara para daw manalo din si Sara ng mga amaw-amaw nga mga kababayan, mga amaw din 'tong mga vlogger ni mayroon pa nga siyang vlogger nga nagsabi tumiklop na daw ang tuhod ng mga Duterte. Di ba? Yun ang mangyari yung maisugrali sa Pampanga. Ayun, tumiklop, di ba? Si Mayor Baste Duterte nagsalita talaga malinaw. Kaya napahagingan pati si Bongo. Di ba? Kaya mga kababayan, hindi ko lang masyadong busy, medyo gabi na rin at inaantok na ako mga kababayan. Hindi ko lang masyadong pahabaan itong pag-uusap natin. Ang mga reaksyon lang ito mga kababayan sa nangyayari, sa mga nilalaman ng mga balita sa social media mga kababayan. Huwag lang tayong makinig na doon sa mga mainstream media. Wala naman yun. Mga one-sided yun sila magbalita mga kababayan. Maluloko lang tayo pag dyan tayo makikinig sa social media. Yung TV namin sa baba, di na binubuksan, wala na kaming gana manood ng balita. Kaya pag nanood ng dito na lang ako sa social media para makakuha din ako ng reaksyon mga kababayan. At maraming salamat mga kababayan sa pagpa-unlock nyo dito sa vlog ko at muli mga kababayan maglalambing ako sa inyo kung pwede paki-subscribe din sa YouTube channel ko mga kababayan. Pakisama na rin pagpindot ang notification button mga kababayan para kahit pa paano pag mag-upload ako ng video mga kababayan matanggap sa notification nyo at madagdagan nyo ang views ko mga kababayan. Maano lang mga kababayan, wala pa akong views nga ngayon, tapos wala pa akong subscriber. Gusto di nga ako makapag-live pa mga kababayan kasi simula ko pa lang. Siguro mga 2 buwan na rin mga kababayan. Pero wala talaga akong subscriber pa kasi hindi pa naman ako kilala. Pero okay lang yun mga kababayan, at least masaya ako dito basta naipahayag ko lang mga kababayan ang saloobin. Yung mga nakikita, naramdaman ko sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa mga nangyayari mga kababayan sa ating gobyerno. Yun lang naman ipaabot sa inyo. At para din magkaroon ng lakas ng loob yung iba nga hindi pa nagsasalita mga kababayan. Parang marami tayong magsasalita. Baka sakaling mapakinggan tayo ng ating mga balaang politiko mga kababayan. Pero kung sakali din magbiglang magpalit ng administrasyon, di na nila masisi yung mga tao kung paalisin naman sila sa pwesto kasi sila rin may kasalanan. Hindi naman nila ginagampanan ang kanilang tungkulin Nakipagkaibigan sila sa mga magnanakaw nga mga oligarko mga kababayan, yung mga magnanakaw nga mga trader. Yun ang inalagaan nila mga kababayan, yun ang kaibigan nila. Tayong mga mahihirap na mga mamamayan, wala, hindi tayo kilala, hindi tayo pinakinggan. At maraming salamat mga kababayan. Pasensya na kung mayroon na akong medyo maalat-alat na nasabi o kaya mayroon akong nabanggit mga kababayan nga hindi inyo nagugustuhan. Pasensya na, hihingi ako ng pasensya sa inyo mga kababayan at ako nagbigay ng reaction lamang sa mga nangyayari at saka sa mga nakikita at naririnig ko sa ating paligid mga kababayan. At maraming salamat
Muli, pasensyahan niyo na ako kung mayroon man akong nasabing hindi niyo magugustuhan mga kababayan. At maraming salamat sa panonood niyo dito sa vlog ko. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan.